mga bangag. Yan po ay resulta ng bad trip ng mga bangag, no, na merong 20 pesos na bigas. Anyway, ang pinag-uusapan po natin yung ang pangako na ang buong bayan, ang presyo sa merkado ay maging 20 pesos. Hindi yung bibili sila ng mahal, ibebenta nila ng mura dahil panahon na ng eleksyon. Kaya nga sabi ko, sana araw-araw eleksyon para araw-araw sila gumagamit ng kaba ng bayan para mapababa ang presyo ng bigas. Pero kung ang pinag-uusapan ay yung presyo sa merkado, yan po ay pantasya ng mga bangag lamang. Attorney Harry, ano po ba ang komento ng ating mga kabayan dyan sa Europa nang malaman nila na may ganito palang programa ang Pangulo, pangako na sinasabi ng PCO, finally, natupad ang pangako ng Presidente na gawing 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas? Well, ang talagang paninindigan po ng mga taga-Europa, bakit nandyan pa ang mga bangag? Dahil sa kanila, sanay sila dito sa Europa na kapag salsakan ng palpak, magkakaroon ng, kumbaga, dissolution of government. No? Kasi ganyan yung karamihan ng parliamentary form of government. Kaya marami nagsasabi na siguro dapat pag-aralan na natin yung parliamentary form of government kasi all it takes is one motion for a vote of no confidence at sipa na yung Prime Minister pag ganyan ang mga nangyayari. Pero dito sa Pilipinas talaga, dahil presidential system tayo, parang we're stuck until matapos ang termino nila. Bagamat ang sinasabi ko, 2 beses na natin pinaalis ang mga walang silbing mga presidente kasama na yung ama ng bangag. The reason I asked that, Attorney Roque and Attorney Trixie, kasi nung nabasa ko yung complaint, it appears na kaya ka nasama sa kaso dahil naging abogado ka. Ang Tama hirap po. pala maging abogado ngayon, ano? Mahirap po, kaya nga po kinakalampag ko din ng IBP kapag hindi natin tinutulan itong ganitong desisyon, lahat ng abogado na tumatayo, ang abogado sa mga nasasakdal, po pwedeng makasuhan na rin. Napakalaki po ng policy implication nito dahil wala naman po sila talagang ibang ebidensya kundi ako yung naging abogado ng Whirlwind Corporation sa isang ejectment case. No? At ako po ay umapir sa MTC, sa RTC, sa Court of Appeals, sa Supreme Court. Matter of record naman po yan. Yun lang aking kinalaman sa Whirlwind at ang Whirlwind naman ang nagpaupa dyan sa Lucky South 99. No? So kapag tatanggapin po ng mga abogado itong ganitong desisyon, baka wala na mag-abuga siya kasi wala nang hahawak ng kaso para sa kahit sinong akusado dahil baka pati sila madamay sa kaso. Attorney Trixie, your thoughts on this development na a lawyer can be cited as an accomplice to a crime because he appears to be the lawyer for a corporation or an individual? That's really dangerous. Tama si Attorney Harry, dangerous yan. Not just for the legal profession, but for the cause of justice. Paano na yung mga tao na mawawala ng abogado? Mag-shy away. In fact, mawawala na tayo ng mga abogado who will be willing to take on cases. Correct. As it is, marami ng dangers na hinaharap ang mga abogado. Halimbawa, there's a very high public kumbaga, sensational case. Eliminatan din ang mga lawyers who have to defend. Let's say kung may akusado, tapos drugs case. Alam niyo ba, mahirap talaga maghanap ng abogado ngayon na private para sa mga drugs cases. Shouldn't be. Kasi hindi ka dapat naaapektuhan. There's this wall between you and your client. Hindi ka, just because ikaw yung abogado, doesn't mean you have anything to do with that. Ikaw nga, ang taga-kausap sa hukuman, ikaw ang representante. Pero kung gagawin nila na ganito, and this is really a bad example na gagawin nila kay Attorney Harry kasi alam niyo, pilit nakikita yung strings, nakikita masyado na na in the absence of any other evidence, guilt by association ang tawag dito. So, violation na ito ng constitutional requirement na na of fair play, di ba? Hindi parang walang pinagkalayo yan yung asawa mo akusado, tapos akusado ka na rin dahil naging asawa mo siya, ganun, or girlfriend mo siya. Correct. Pero alam mo, parang Jay, ginawa na rin nila sa akin yan dahil kinontempt ako ng HUAD committee nang di nila ako kukuha, kinontempt din nila yung misis ko. Ay, kita grabe, nyo. ano? Crazy. So excessive itong mga ganito. I mean, kahit naman ako in many instances nadadamay ang lawyer talaga. So it's time that we put a stop to it. I think na ultimately itong kaso ni Attorney Harry should highlight na may additional danger ang mga abogado. Na
ang IBP should be protecting lawyers. Dapat sila ang tumitindig sa mga Mm. na ganito at nagsasalita para sa abogado. Ang problema sa IBP, hindi sila ganon eh. I'm speaking about this historically, ano? Kasi Oo. ang IBP, mas mabilis pa sila pagdating sa abogado, sila yung magko-prosecute, ang Mm. bilis na, na they speak against a lawyer. Yep. Instead of standing up. May difference kasi, sa ibang mga bansa, the bar will strongly stand with the lawyer. Correct. Magkahiwalay yung bar at saka yung bench. Oo. So In dito, likewise manner, sa ibang profession, the doctors, they speak on behalf of the other doctors, hindi yung kinakalaban nila. lalo na dito, no doctor wants to testify against another doctor. Minsan, For malpractice, yeah. Oo, kukuha ka pa outside of the country. Pero dito, ang bilis. So, para sa atin, kasi nag-work against lawyers the Supreme Court supervises the bench, the bar. Mm. So, nananagot tayo to the Supreme Court, but in other countries, hiwalay yan. So, Mm. pwedeng magkaso yung bar against members of the bench. Mm. Pwede sila mag-call out sa members of the bench. So, Oo. it's systemic rin. So, I think na this is a good opportunity na ma-highlight yung mga Parang wake up call, wake up case ito. Oo. So, tsaka extreme, at isipin nyo, ang lala na ng ginagawa kay Atty. Harry hanggang asawa, isipin nyo. Oo, grabe. And nobody, the bar is not speaking out. Dapat gisingin na rin. Okay, bago natin pag-usapan pa ng gusto yan, gusto muna namin kumustahin, Attorney Harry. Halos araw-araw nadalaw kayo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kumusta po ang kalagayan dyan sa Dahag? Wala, ako po mismo hindi pa nakakapasok, no? At meron na akong formal na aplikasyon sa hukuman para makapasok, no? At kinakalampag ko na nga yung hukuman na kahapon dahil ang sabi ko, 6 na linggo na ako rito, wala pa ako naririnig na kahit anong kasagutan sa hukuman para ako'y makapagbisita dahil ako naman prospective counsel na hanggang hindi nakakapagpulong kay Presidente Duterte, hindi mako-confirm bilang isang counsel, no? So kahapon talaga sabi ko na anong klaseng hukuman ito, no? Ako'y taga third world pero walang ganitong hukuman na formal ng aplikasyon wala pang kasagutan at lahat sinulatan ko na, no? Yung head ng detention, yung head ng Defense Counsel Support Services, yung court registrar, sabi ko na nga saan ba ako po pwede magreklamo dahil 6 na linggo na wala pang aksyon, no? Kung sa Pilipinas pwede na akong pumunta sa court administrator pero dito wala kang mapuntahan kasi yung court register parang court clerk of court yun pero wala naman at disciplinary power, no? Sabi ko walang kwenta at itong sistemang ito. So ako I only rely on yung mga sinasabi ng nakakita kay dating presidente at kahapon po nakapag bisita si Congressman Pulong. Ang sabi naman niya okay naman ang kalagayan ni Tatay Digong, nagtatawanan pa rin sila, nagpamasahe ng paa at bagamat nung nasabi na ako nga ay nakasuhan ng non-bailable, natawa daw si Tatay Digong, pero nang sabi na may posibilidad na meron na ring warrant of arrest si BP Inday Sara, natahimik daw ang presidente, no? So, yun po yung huling report ni Kong Pulong as of yesterday, no? Pero yun nga po, pinaglalaban pa rin natin yung karapatan na makapag-ugnayan dito kay Presidente Duterte. Ang isang bagay na gusto kong malaman sa iyo dahil alam ko pinag-aaralan mo rin yung behavior ng tao. Ang hindi mawari ng iba, bakit yung mga Pilipino, hindi naman sila makalapit, hindi naman sila makapunta sa loob, and yet they come every day, especially on weekends, dyan sa harap ng detention center. Ano itong phenomenon na ito, Attorney Roque? Palagi ko rin po silang tinatanong dahil alam ko na pupunta sila dun sa detention facility na hindi nila makikita ang presidente, bakit pa rin nila ginagawa? Ang sagot nilang lahat ay dahil gusto nilang ipakita ang suporta kay Tatay Digong nga, no? Na maski hindi sila nakikita, at least malaman niya na hindi nauubos ang mga Pilipino sa labas ng kanyang detention facility na nakikiisa sa kanya at naniniwala na sa lalong mabilis na panahon, siya ay dapat mapalaya dahil siya ay kinidnap at wala naman siyang pananagutan at kung meron man, dapat ang lokal na hukuman ang siyang magdesisyon tungkol dito, no? Kahapon napuno kami, no? So hindi lang siya napupuno tuwing weekends pati weekdays kasi may isang barko na merong around 600 na mga Pilipinong crew, ilan sa kanila malaw kahapon. Wow. Now doon sa tinatawag na Duterte Field,
hanggang 50 lang ang katao na pinapayagan na walang rally permit. Pero araw-araw hindi ko nasusunod yan dahil araw-araw mahigit 50 po. Kahapon umabot ata kami ng mga 200 dahil nga dun sa mga marino na dumalaw. No? Pero para-pareho po sinasagot nila. Kahapon ang pinakamalayong pinanggalingan, Perth, Australia, na nagpunta para lang makarating dun sa tinatawag nating Duterte Park. Kasi parang naging sagrado na yung Duterte Park eh. Na parang kapag ikaw yung sumusuporta kay Tatay Digong, tumapa ka lang sa Duterte Park, eh, parang nakita mo na si Tatay Digong. At napakaganda nung samahan ng mga Pilipinong hindi magkakakilala, para silang matagal na magkakaibigan, para silang mga kamag-anak. At alam mo doon na pumayat na ako ngayon unti-unti tumataba muli kasi walang tigil ang dating ng pagkain, no, na dala-dala ng mga bumibisita. So parang piyesta araw-araw doon sa Duterte Park na tinatawag. At ngayon, kasi yung sa Duterte Park being a residential community hanggang alas 6 lang, merong karating parang forest na tinawag na rin na Duterte Forest. So pagdating ng alas, lumilipat naman sila doon. Lumilipat sa Duterte Forest hanggang tuluyan ng maging gabi. Grabe doon, no? Ang kain, magtataka ka, meron pang lechon. Dapat magawi diyan si Crisep. Oo nga. Well, sana nga po makabisita sila dahil nag-aabang din ng mga Pilipino. Sabik na sabik sila makakita, lalong-lalo na ng ating mga vloggers. No? At kaya nga si Atty. Trixie, inaantay ka dito ng mga kababayan natin sa Netherlands. No? Pero nakakaano po talaga, nakakahabag ng damdamin, patuloy ang pagsuporta, patuloy ang paghiwating ng pagmamahal kay Tatay Digong. At sa tingin ko, ang ICC na rin ay nagtataka kung bakit ganito nga ang pagmamahal ng taong bayan ngayong nasasakdal na nga sa isang napakaseryosong krimen di umano ang ating presidente. At tingin ko isa yan sa dahilan kung bakit ang mga gaya ko ay hindi pinapabisita. No? Ewan ko kung ano kinatatakot ng ICC dyan. Pero talagang kinakalampag ko sila at nakarating na ako sa korte mismo. No? Nandun na po ako sa korte mismo at ang kinakalambag ko, yung korte mismo na, bakit hindi sila gumagalaw doon sa aking aplikasyon. Opo. Sir Jay, Attorney Trixie at Attorney Harry, inirekomenda po ng Senate Committee on Foreign Relations sa Office of the Ombudsman na imbestigahan nga ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang na po dyan si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, si Interior Secretary John Vic Rimulya, at si PNP Chief Romel Marbil at si CIDG Director Nicolas Torre III. Kaugnay po yan sa controversial nga na pag-aresto at pagdetene kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ano ang iyong komento? Una siguro kay Attorney Trixie. Usually magde-defer ako senior kasi sa akin si Attorney Harry. Sige, si Attorney Harry muna. Spokes! Well, anyway, malinaw po sa aking pag-aaral at pagdinig doon sa naganap na hearing ng Senado na ang krimen na naganap ay isang krimen ng arbitrary detention. No? Ang arbitrary detention po kasi yan ang counterpart ng kidnapping kapag taong gobyerno ang nagsupil ng kalayaan ng isang tao. No? Malinaw na malinaw po ang elemento po niyan, sila ay taong gobyerno. Sila ay pinagkait ang kalayaan ng isang tao at walang legal na basihan. No? Malinaw po doon sa naging testimonya rin ni Justice Ascuna na yung pamamaraan ng pag-serve ng warrant of arrest ay illegal dahil hindi nga ito sang-ayon mismo sa tratado ng Rome Statute, no, na bumuo ng International Criminal Court. At ang seryosong dahilan kung bakit yung provision na yan, yung Article 59 na nagsasabi na dapat iharap muna sa hukuman bago mapadala sa ICC ang isang nasasakdal na merong mandamiento de arresto, para masigurado na hindi malalabag ang soberenya ng isang bansa, na nagkaroon ng kumbaga concurrence o pagpayag ang branch of government, na judicial branch of government, no, na talagang dapat isurrender yung nasasakdal sa International Criminal Court. So hindi lang po karapatang pantao ni dating Presidente Duterte ang nalabag, kung hindi yung soberenya ng Pilipinas mismo, dahil nga po hindi natupad yung pagpresenta mo na kita Tatay Digong sa lokal na hukuman. At kung nangyayari nga itong mga bagay-bagay nito, bagamat ako'y nasa abroad, kampante naman ako na dahil dapat ihinarap muna siya sa RTC, yung RTC magdedesisyon na hindi dapat siya ma-extradite kasi nga wala nang jurisdiction yung hukuman. Isa yan yung isang bagay na dapat sana ay nagkaroon ng pagkakataon ng lokal na hukuman na magdesisyon na pinagkait itong mga taong ito. So malinaw po sa akin na non-bailable crime din yung naging
pananagutan itong mga 5 tao na nasabi ng Senado, no, na arbitrary detention. Pero ang aking disagreement dyan, dapat kasamang presidente. Kasi ang presidente naman mismo nagsabi na wala kaming choice, kinakailangan makipagtulungan, no? Gayong ang lumalabas naman sa investigasyon, wala namang request para makipagtulungan ng ICC at voluntary nilang sinurrender talaga ang pagkatao ni dating Presidente Duterte. So with that, criticism na dapat kasama ang presidente na magkaroon ng pananagutan, dahil bagamat meron siyang immunity from suit, pwede namang ipagpaliban yung paghain ng kaso laban sa kanya matapos sa kanyang termino. Pero pwede na siyang maimbestigahan ngayon pa lamang. Dahil ang sabi ng batas, immunity lang siya from criminal liability. So dapat imbestigahin na rin ng ombudsman ang papel na ginampan ng presidente rito. At malinaw naman sa akin, bagamat inaako yan ni Justice Secretary Rimulya, yung mga deklarasyon mismo ng sariling presidente natin matapos na nakidnap nga ang presidente papunta ng dahig, ay nagpapakita na siya mismo ang nag-utos ng kidnapping na yan. Yes, Attorney Trixie? Bukod sa arbitrary detention, mayroon ding mga rekomendado na kaso laban sa kanila katulad ng violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Section 3, letter A, persuading, inducing, or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules, in this case, law, no? In connection with official duty. So, yung mga katulad ni General Torre na pinersuade daw o inutusan ni General Marbil, si General Marbil, who in turn was also persuaded or induced to create this team na mag-aaresto kay Pangulong Duterte. And of course, ang participation mismo ni General Torre in persuading, influencing, and inducing yung mga mas mababang rangko sa kanya para gumalaw at saka i-detain at ilabas sa bansa ang ating dating Pangulo. Among others, may mga nakarecommend din ng mga administrative cases para matanggal sila. Itong mga posible na criminal offenses ay may mga may moral turpitude at may kasamang disqualification. So kung sakasakali may mahanap na sala o may hatol na sala ang mga ito, hindi na sila makakabalik sa gobyerno. Opo, dito nga sa hearing sa Senado, Attorney Harry at Attorney Trixie at Sir Jay, nakikita natin na talagang hindi malinaw kung yung pagbanggit kung sino talaga ang nasa likod, sinong mastermind na nag-utos. Kasi nga ini-invoke ng Justice Secretary executive privilege kasi for national security. Sa tingin nyo, Attorney at Attorney Trixie, Attorney Harry, magkakaroon po ng issue yon sa ating national security kung sasabihin lang naman kung sino yung nasa likod ng pagpapaaresto sa dating Pangulo? Attorney Harry? Well, sa tingin ko hindi ang sakop ng executive privilege kasi wala namang sinasabi na ang kriminal na mga bagay-bagay ay sakop ng executive privilege. Yan ay malinaw na sa mga jurisprudence lalong-lalo na sa Amerika, no? Dahil pati nga mga presidente nagkaroon ng pananagutang kriminal at hindi nila ginamit ang executive privilege. Kasi executive privilege mga bagay-bagay na nakakaapekto sa estado na tungkol sa mga desisyon na magiging unpopular pero kinakailangan gawin para sa kabutihan ng bayan. Pero hindi sakop dito ang mga kriminal na bagay-bagay gaya ng kidnapping, no? At paglabag pa sa ibang mga batas na nabanggit na ni Attorney Trixie, no? At sa akin naman, baliwala yun na hindi lumalabas ang pangalan ni Bongbong Marcos dun sa pagdinig kasi naintindihan ko naman kapatid siya nung chairman ng Committee on Foreign Affairs, no? So talagang mahirap sa kapatid na idiin ang kanyang kapwa-kapatid. Pero nanggaling mismo sa bibig ni Presidente Marcos na kinakailangan daw man na makipagtulungan sa larangan ng international law. Paano niya i-justify yun? Kriminal nga yung ginawa nila, no? So anong kinalaman ng pagtutulungan sa larangan ng international law kung kriminal na bagay naman yung naganap at ito'y kriminal hindi lang dahil ito'y kriminal sa Pilipinas kundi kriminal na rin dahil binaliwala nga yung tratado mismo ng bumuo ng International Criminal Court. Tsaka itong findings, Attorney Harry at Attorney Trixie. Si Attorney Trixie muna. Ano yung masasabi mo Attorney doon? Trixie. Sige po, ma'am. Agree ako sa lahat ng sinabi ni Attorney Harry with addition na maliwanag naman doon sa pagpapahayag ni Senadora Amy Marcos ang gamit niya yung term na whole of government approach. Sino ba ang head of government?
'Di ba? Nandiyan nakapinto na sa Pangulo na mayroon siyang kinalaman dito. Bukod diyan, so tama na wala namang pwedeng i-claim na executive privilege sina Sec Boying. Gayunpaman, makakagawa ba sila ng ganitong klaseng operasyon nang hindi nalalaman ng Pangulo at matapos na malaman ng Pangulo dahil nagawa na nga lahat na ipadala na abroad ang dating Pangulo, sumang-ayon ang Pangulo dito. So it goes all the way to the top and it already goes without saying kasama siya. So I think it's no longer the time to pussyfoot around the fact that the President is complicit dito sa pagtanggal or pagpapaalis sa ating dating Pangulo. Opo, ma'am at attorney, ito pong rekomendasyon ng komite ni Senator Amy Marcos, yung paghahain ng kaso. Pwede po ba yung ordinaryong Pilipino ang magsampa ng kaso laban po doon sa mga nakita ng Senate Committee na dapat masampahan po ng reklamo? Si Attorney Harry po muna. Sir. Well, po pwede. Pero bakit aantay mo pang ordinaryong mamamayan? Nandiyan ang Senado na nagsasabi na imbestigahan nyo na. So hindi na kinakailangan gumalaw ang ordinaryong mamamayan dahil yan naman ay isang sangay na gobyerno na mayroon ding jurisdiction para magkaroon ng oversight functions. No? Ang oversight naman ay siguraduhin na nasusunod ang ating saligang batas at ating mga batas. No? So hindi na kinakailangan pa ng karagdagang magdidemanda o magrereklamo dahil nandiyan na pong Senado. Senado na mismo nagrereklamo. So malinaw siya, Attorney Trixie, na kahit sino pwede mag-file ng ombudsman case. Ma'am, Attorney. Yes, gagamitin nyo lang yung records ng Senado. In case na yun nga, ang Senado ay hindi gumalaw, alam mo naman natin na daming politika dyan. So, pwedeng ordinaryong mamamayan, hingin nila yung mga records, gamitin nila yung records ng mga pinag-aamin nitong mga opisyalis ng Marcos government. At yun po ang gawing bahagi o ebidensya doon sa kanilang pwedeng i-file for either for investigation or probable cause hearing na rin for dito sa mga kasong pwedeng isampa. But this is pagka-ombudsman po, ito po ay usually violation ng RA 3019. Kung iba, yung ordinary crimes nga po, ay maaari sa ano pa rin yan, sa DOJ pa rin yan. Opo, tsaka, di ba papalitan na yung ombudsman? Hindi naman siya appointee ng Marcos Jr. government. So dapat pag may mga akbang na gawin yan, Attorney Harry and Attorney Trixie, dapat bago ang August para ito pang hindi nila appointee ang mag-aasikaso kung may maghain man ng reklamo doon sa mga nakitang dapat sampahan ng Senado. Attorney Harry. Well, lalong-lalo na dahil ang balita ko, nag-a-aspire para maging ombudsman itong si Justice Secretary Remulla. At alam naman natin na kapag may kaso sa ombudsman, kahit ano pang kasong yan ay automatic disqualification na sa Judicial Bar Council. So delikado kasi na isang loyalistang politiko ang maging ombudsman, no? Dahil gagamitin na naman ng ombudsman para instrumento, para pilayin at supilin ang mga kalaban ng administrasyon. No? In fairness, no, yung credentials naman ni Ombudsman na Martires ay hindi naman siya politiko. No? Career jurist yan, na na-appoint pa nga sa Korte Suprema at iniwan ng Korte Suprema para maging ombudsman. No? So wala sigurong kahit anong duda na hindi namumulitika lamang itong si Ombudsman na Martires. No? Kasi yung isang ang sinuspende niya kailan lamang, yung governor ng Cebu, ay nagsasabi politika daw ang nasa likod nito. Hindi naman po politiko yung ombudsman. Ang sinasabi ko lang, dapat talaga simulan na ng ombudsman ang investigasyon nang sa ganun, mapigilan yung isang politiko na maging ombudsman. Opo. Attorney Harry at Attorney Trixie, si Sir Jay, kung nandyan pa. Sir, sabihin nyo lang kung may katanungan po kayo. Attorney, dito lang tayo sa operation na, Horus, no? na naglipa na ngayon dito sa yung Oplan Horus. Sabi kasi, fake news daw ito. Mismong si Congressman Dalipe, yung nag-file nga ng kaso, cyber libel case, doon sa isang pahayagan na naglathala nitong Oplan Horus. Ano naman ang inyong masasabi? Well, paano magiging fake news yan? Nangyayari naman sa totoong buhay yung sinasabi na nilalaman ng Operation Horus. Sinasabi na pupulbusin ng mga Duterte at ang kanilang mga aliado. Fake news ba yan? Nakakulong na si Tatay Digong, na-impeach na si Inday Sara, sinampahan na ako ng non-bailable case. No? At kahapon, kausap ko lang si Kong Pulong, pati daw siya at saka si Mans Carpio, sasampahan din ng non-bailable na drug trafficking cases. No? So parang kung mawa siya ng fake news, nangyayari sa totoong buhay.
At sa tingin ko nga, walang mangyayari dyan sa kanyang kasong libel dahil siya ay isang public officer at sabi nga ng Korte Suprema, dapat hindi balat sibuyas. At sinabi na sa isang kaso ng Korte Suprema na kung ang isang bagay ay sakop ng katungkulan ng isang taong gobyerno, hindi talaga pwedeng maging libelous yan. So kahit pa sinungalingan nila yan, nakikita natin ang pangyayari at kung ano yung nilalaman ng Operation Horus ay nakikita natin nangyayari in real life, in real time. How about you, Attorney Trixie? Ano naman po yung reaksyon dyan? Merong sinasabi, pagka yung pag-deny mo, bare denial, wala kang, halimbawa ito, may allegation na mayroong tinatawag na Oakland Horus, tapos ito may pinapakita na dokumento. Ang pinakasagot lang is, hindi totoo yan. Parang ang lamya di ba? Pagka nasan yung galit, nasan yung, oh, that's impossible because this, and this. O, nung date na yan, wala naman talagang nagpulong-pulong sa Malacanang. Walang ganon. Hindi niya pinabulaanan lahat ng mga sinasabi dito or kahit isa sa sinasabi. Parang ang inaano lang niya, for the sake of denial, sige, deny natin yan. Well, the most that can do is controvert. Kumbaga, kaso meron dokumento dito na ipinapakita, wala siyang, hindi that rise to that level. So para sa akin, feeling yata ng mga tao is na, sige, pro forma yung denial mo, pero wala naman nakikinig sa'yo. So, Opo, oo. it stands. Oo. Pero ang nakikita natin ngayon, Attorney Harry, Attorney Trixie, kapag hindi kakaalyado, kritiko ka ng administrasyon, ay alam mo na ang mangyayari sa'yo. Talagang yung salitang ang gurgor ay naging uso na nga yan dito sa social media kapag ikaw ay talagang nagkikriticize sa ating gobyerno. At kamakailan lamang, hindi ho ba, inendorso ni VP Sara Duterte itong si senatorial candidate Camille Villar. At ang latest ngayon, ipinag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos umano yung paimbestigahan itong Villar-owned na Prime Water. Kasunod nga ng umano'y poor service at mahal na singil. Sa tingin po ninyo, may kaugnayan pa rin ang politika. Kaugnay pa rin ito sa kanyang naging direksyon o tahak ngayon, eleksyon. Siguro, Attorney Harry. Hindi ko alam kung totoong tanong yan o rhetorical question. Kasi ang unang-unang naging biktima niyan ay SMNI mismo, no? At talagang naging dahilan para masuspende, ma-revoke ang inyong prangkisa. So sa akin, rhetorical question yan coming from SMNI. Pero tignan naman natin lahat, no? Gaya nga no, sinasabi ng Operation Horus, pulbusin ng mga kalaban, no? Na ang kasama ng pamilyang Duterte at kanilang aliado. Hindi lang SMNI, hindi lang si Pastor Kibuloy, pati yung ating mga vloggers, no? Ay pinag-initan na, kasama na dyan si Attorney Trixie, no? At syempre ako, no? Ako yung isa sa pinakauna, kasunod lamang ng SMNI at ni Pastor Kibuloy, ako yung pangatlo na talagang ginurgor at ngayon nga kinasuhan pa ng non-bailable case, no? At ako talaga ay nahabag ako doon sa ginawa nila sa mga vloggers para kasing ginahasa nila yung mga vloggers sa pilit na pinaghingi ng umanhin, samantalang alam naman natin ang kapalit noon para wag lang sila makontempt, no? So talagang pinagsamantalahan nila yung kanilang mga kapangyarihan. Kaya nga ako, nagagalak ako ngayon na panahon na ng eleksyon at nakakabanat ng VP Sara kasi yung kamandag ng Kamara de Representante, hanggang loob lang yan ang kanilang hearing room. Wala yang kapangyarihan sa labas, lalong-lalo na kung kaharap na ang taong bayan, no? Kaya nagpapasalamat din ako kay VP Sara na talagang ipakita niya sa buong sambayanan na yung tapang ng mga kongresista na yan dyan lang sa loob ng Kongreso at wala naman silang sapat na tapa para harapin ang galit ng taong bayan sa labas, no? So sa tingin ko, hindi na tinatanong kung ito'y panunupil. Tanggap na natin na talagang nanunupil itong bangag na administration nito. Ang tanong lang, hanggang kailan natin titiisin na magkaroon ng ganitong administrasyon? Gayong 2 beses na natin sinimpa ang mga mapang-aping mga administrasyon sa ating kasaysayan. Opo. Hanggang kailan? Pero tingin ko, gaya ng sinabi ni Bibi Sara, di na natin kakayanin mag-antay hanggang 2028. Observable fact nga ang tawag dyan hindi na natin kailangan mag-issue ng opinion on the existence of the oppression, lalo mga Duterte at saka sa kanilang mga kaalyado. And in fact, kahit kami mga vloggers, kadalasan maririnig mo yung term kasi vlogger lang. Vlogger lang, nadala kami sa Kongreso, nakakaloka. Buti nga kayo, ganyan lang. Ako magsasaka. Ang kinaso sa akin, inciting to rebellion at to sedition. Ayan. I'm sure marami. Ay, nako. Ang ine-expect ko nga ay may matutulad din kami kay Attorney Harry kasi hindi lang ganun ka-obvious pa as of now. Pero medyo bigo yung congressional hearing, so ina-assume ko na ang susunod dito ay mga criminal cases na.
at Mm. nakaabang na sila sa lahat ng mga post Yeah. na. And of course, yung CICC and other government agencies na maaaring mag-legitimately listen in on our conversations, hack into our computers and all that under the guise of, let's say, investigating terrorism, investigating Yeah. situation, and so on. Yeah. Nakikita na, ini-expect na rin namin. Mm. Pero mga Ginoo at Ma'am Trixie, naalala ko sa mga tanong nung eleksyon, 2022, pag pinag-uusapan po yung plataforma, isang salita lang eh. Pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Yung ba nakikita ninyo ngayon, Attorney Harry? Well, ewan ko kung ano yung ibig sabihin ng pagkakaisa, no? Kasi yung pagkakaisa, pag nanggaling sa gobyerno, pagsamantalahan ng taong bayan. Nandiyan na nga yung peking 20 pesos na bigas, nandiyan na yung panunupil at paggigipit sa mga kaalyado ng pamilyang Duterte at sa pamilyang Duterte na mismo, no? So kapag nagsabi kang pagkakaisa, ibig sabihin yan, huwag kang tututol sa bangag na administrasyon. Ang kinakailangan natin, tunay na pagmamahal sa bayan, maghusga na dahil lang nakakabuti sa bayan, tapusin na itong administrasyon na ito. Hindi po yan incitement to sedition dahil yan po ay nakalagay sa ating saligang batas mismo na ang people power ay talagang kinikilala bilang pagtugon sa katotohanan na ang tunay na kapangyarihan ng gobyerno, ang tunay na soberenyo ay ang taong bayang Pilipino. Attorney Trix? Ma'am? Anyway, wala na naman kayong prangkisang marirecognize. Okay lang yan, okay lang yan. Okay lang. Okay lang yan, okay lang yan. Pareho na No tayo, holds barred Attorney. tayo, no holds barred. Attorney Okay lang Trix? nga, wala tayo lang prangkisa Oh. Agree with everything Attorney Harry says. Nasabi na niya lahat. Oo. Alam Exactly. mo, gusto ko lang sabihin, si Attorney Harry na unang spokes sa akin. Naging Oo. secretary ako in the wake of Attorney Harry. So, siya po talaga ang kumbaga, yung template namin sa pagsasagot, minus yung character, yung personal quirks niya, yun po yung ginagamit ko noon as Yeah. Maraming president. salamat, Attorney Trixie. Karangalan po yan. Maraming salamat po. Siguro, Anyway, so tapusin na natin doon sa tanong, taong bayan, Oo. hanggang titiis. Hanggang masyado naman kayong masokista sa inyong mga sarili, no? Oo. Talaga- Dapat hanggang May 12 na lang. Oo. Nasa karapatan nyo naman talaga yan. Kaya nga kinilala ng ating saligang batas ang people power. Ang pang inaantay ninyo, wala na talaga kayo aantayin. Tayo'y makakaasa lang sa ating mga sarili. pero At kapag hindi pa tayo gumalaw, nagsimula po yan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, kababaan ng sweldo, at ngayon pa ay kinakalag pa tayo sa kuko ng gera, no? Na wala naman tayong interest, no? Kailan pa kayo gagalaw pa pag wala ng Pilipinas? Naku, ulitin ko po sinabi ni BP Sara, baka wala ng 2028 kung mag-aantay pa tayo ng panahon na yun. Opo, huling topic na lang po, Attorney Harry, Attorney Trixie at Sir Jay. Ito pong sinasabi na kahit bababa na po ang trust rating, pinuproject pa rin ng administrasyon that they're still in control sa lahat ng mga nangyayari. Ang factor, malaking factor daw nito is hawak pa rin daw po nila ang suporta ng mga elite, no? Mga elitista sa Pilipinas. Anong masasabi mo dyan, Attorney Harry Roque, na kung pagbabatayan po yung hanay ng mga mayayaman, kung sa mayayaman lang sa Pilipinas, abay kabilang dyan ang pamilya Bilyar, na ngayon po ay kanilang hinahabol, Attorney. In fact, ang pamilyang Bilyar ngayon ang number 1. Correct. Na pinakamayaman. Correct. Kasi naghati-hati na yung magkakapatid na C ng Schumart, no? So hindi na sila nag-number 1. So ang inahabol ngayon ng gobyerno ay yung pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. At ang tingin ko, mensaheng pinararating niyan sa ating mga tycoons is no one is safe. Kapag hindi ka sumunod sa gusto nila, no one is safe. At ako napapansin ko na yung mga mainstream media natin ngayon ay nag-i-interview na rin sa akin at hindi naman sinesensor yung mga sinasabi ko, no? At parang alam na rin ng mga tycoon kung saan papunta ang taong bayan at alam nila na kapag sila ay naging sagabal, no, sa pagpapalit ng gobyerno, baka mamaya hindi sila mapatawad sa Correct. susunod, no? So alam mo naman, magaling naman ang instincts ng mayayaman na yan. Hindi naman yayaman kung hindi sila marunong makisama, no, doon sa dapat Shoot yan. tingin ko, the time is near. Lalong-lalo na nakikita nilang nangyayari ngayon sa pamilyang Bilyar, no? Ang nakapagtataka lang ako, ganyan na nga ang ginagawa sa kanila, ayaw pa nilang tuluyang lumayas doon sa alyansa na yan dahil hindi naman talaga susuportahan si Camille Villar dyan, no? At nagulat nga ako na sumama pa si Camille Villar doon sa rally sa Pampanga, no?
parang mali ata ang estima niya dahil siguro sa kanilang estima ng pamilya pag sila ay pumunta doon sa rally sa Pampanga is all is well dahil natatakot sa kanila ang administrasyon dahil sila nga ang namumuno sa Nationalista Party, no? Pero nakita na natin sa deklarasyon mismo ng presidente, wala silang pakialam. Basta ikaw ay tumaliwas sa kanila, titirisin kanila at kaya nga antayin natin ang susunod na hakbang ng pamilyang Bilyar. Opo, Attorney Trixie, Thank you. hindi na issue dito yung kung solved na meron na silang sampot, pamilya Bilyar, Attorney Trixie. Hindi lang yan eh. Maraming salamat sa Marcos administration. Naging democratic kaagad tayo. Patas na. Kahit ang mayayaman, nahihirapan na rin. So maraming salamat at naka-attain tayo ng equality all of a sudden. Pati yung pati pag oppression nararamdaman na rin pati ng mga tao na normally sasabihin mo ang pera power yan eh. Pero ngayon naging patas tayo sa mga tao may pera, nahihirapan na rin sila. O nakakaramdam na rin sila. Kumbaga, equal opportunity itong Marcos administration sa oppression. Maging mahirap, maging mayaman, pahirapan ka. Sir Jay? Yep. Sagot doon sa tanong ni Attorney Harry, hanggang kailan meron pa tayong 12 araw para pagnilayan ng gusto. Papayag ka ba? Sabi ko nga it appears na kung ngayon, kung ngayon magkakaroon ng eleksyon, tapos na. Pero alam niyo naman, marami pang pwedeng mangyari. So, kinakailangan maging mapagmatyagang Pilipino. Thank you, Attorney Harry, sa oras. At, Thank you, Attorney. anong tawag nito? Kailan ba kita tatawaging Dutchman? Okay. Oo nga. Isa lang mensahe ko sa kanila, sa mga bangag sa administrasyon. Come and get me if you can. Yan ang lamang mo ngayon sa amin. Alright, thank you, Attorney Harry. Ingat po kayo. Ayun Attorney po. Trixie, maraming salamat din po, ma'am, sa inyo pong panahon ngayong hapon. Walang anuman po. Hindi rin naman kahit ano naman sinasabi nila. Trouble was born a gypsy. Hindi po nagtatagal ang mga panahon. Lumilipas ang lahat. Sir Jay, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating palatuntunan na ngayong hapon. Napaka-hard-hitting naman, Sir Jay, ng ating mga diskusyon no? Well, paano magiging fake news yan? Nangyayari naman sa totoong buhay yung sinasabi na nilalaman ng Operation Horus. Sinasabi na pupulbusin ng mga Duterte at ang kanilang mga aliado. Fake news ba yan? Nakakulong na si Tatay Digong, na-impeach na si Inday Sara, sinampahan na ako ng non-bailable case. No? At kahapon, kausap ko lang si Kong Pulong, pati daw siya at saka si Mans Carpio, sasampahan din ng non-bailable na drug trafficking cases. No? So parang gumawa siya ng fake news, nangyayari sa totoong buhay. At sa tingin ko walang mangyayari dyan sa kanyang kasong libel dahil siya ay isang public officer at sabi nga ng Korte Suprema, dapat hindi balat sibuyas. At sinabi na sa isang kaso ng Korte Suprema na kung ang isang bagay ay sakop ng katungkulan ng isang taong gobyerno, hindi talaga pwedeng maging libelous yan. So kahit pa sinungalingan nila yan, nakikita natin ang pangyayari at kung ano yung nilalaman ng Operation Horus ay nakikita natin nangyayari in real life, in real time. How about you, Attorney Trixie? Ano naman po yung reaksyon dyan? Merong sinasabi, pagka yung pag-deny mo, bare denial, wala kang halimbawa, ito, may allegation na mayroong tinatawag na Oplan Horus, tapos ito may pinapakita na dokumento. Ang pinakasagot lang is, hindi totoo yan. Parang ang lamya di ba? Pag nasan yung galit, nasan yung, that's impossible because this, and this. Nung date na yan, hindi na wala naman talagang nagpulong-pulong sa Malacanang. Walang ganon. Hindi niya pinabulaanan lahat ng mga sinasabi dito or kahit isa sa sinasabi. Parang ang inaano lang niya, for the sake of denial, sige, deny natin yan. Well, the most that can do is controvert. Kumbaga, kaso merong dokumento dito na ipinapakita, wala siyang, hindi that rise to that level. So para sa akin, feeling yata ng mga tao is na, sige, pro forma yung denial mo, pero wala naman nakikinig sa'yo. So, Opo, oo. it stands. Oo. Pero ang nakikita natin ngayon, Attorney Harry, Attorney Trixie, kapag hindi kakaalyado, kritiko ka ng administrasyon, ay alam mo na ang mangyayari sa'yo. Talagang yung salitang ang gurgor ay naging uso na nga yan dito sa social media kapag ikaw ay
talagang nagkikriticize sa ating gobyerno. At kamakailan lamang, hindi ho ba, inendorso ni VP Sara Duterte itong si senatorial candidate Camille Villar. At ang latest ngayon, ipinag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos umano yung paimbestigahan itong Villar-owned na Prime Water. Kasunod nga ng umano'y poor service at mahal na singil. Sa tingin po ninyo, may kaugnayan pa rin ng politika. Kaugnay pa rin ito sa kanyang naging direksyon o tahak ngayon, eleksyon. Siguro, Attorney Harry. Hindi ko alam kung totoong tanong yan o rhetorical question. Kasi ang unang-unang naging biktima niyan ay SMNI mismo, no? At talagang naging dahilan para masuspende, ma-revoke ang inyong prangkisa. So sa akin, rhetorical question yan coming from SMNI. Pero tignan naman natin lahat, no? Gaya nga no sinasabi ng Operation Horus, pulbusin ng mga kalaban, no? Na ang kasama ng pamilyang Duterte at kanilang aliado. Hindi lang SMNI, hindi lang si Pastor Kibuloy, pati yung ating mga vloggers, no? Ay pinag-initan na, kasama na dyan si Attorney Trixie, no? At syempre ako, no? Ako yung isa sa pinakauna, kasunod lamang ng SMNI at ni Pastor Kibuloy, ako yung pangatlo na talagang ginurgur at ngayon nga kinasuhan pa ng non-bailable case, no? At ako talaga ay nahabag ako doon sa ginawa nila sa mga vloggers para kasing ginahasa nila yung mga vloggers sa pilit na pinaghingi ng umanhin, samantalang alam naman natin ang kapalit noon para wag lang sila makontempt, no? So talagang pinagsamantalahan nila yung kanilang mga kapangyarihan. Kaya nga ako, nagagalak ako ngayon na panahon na ng eleksyon at nakakabanat ng VP Sara kasi yung kamandag ng Kamara de Representante, hanggang loob lang yan ang kanilang hearing room. Wala yang kapangyarihan sa labas, lalong-lalo na kung kaharap na ang taong bayan. No? Kaya nagpapasalamat din ako kay VP Sara na talagang ipakita niya sa buong sambayanan na yung tapang ng mga kongresista na yan dyan lang sa loob ng Kongreso at wala naman silang sapat na tapa para harapin ang galit ng taong bayan sa labas. No? So sa tingin ko, hindi na tinatanong kung ito'y panunupil. Tanggap na natin na talagang nanunupil itong bangag na administration nito. Ang tanong lang, hanggang kailan natin titiisin na magkaroon ng ganitong administrasyon? Gayong 2 beses na natin sinimpa ang mga mapang-aping mga administrasyon sa ating kasaysayan. Opo. Hanggang kailan? Pero tingin ko, gaya ng sinabi ni Bibi Sara, di na natin kakayanin mag-antay hanggang 2028. Ayan, Attorney Trixie. Observable fact nga ang tawag dyan hindi na natin kailangan mag-issue ng opinion on the existence of the oppression, lalo mga Duterte at saka sa kanilang mga kaalyado. And in fact, kahit kami mga vloggers, kadalasan maririnig mo yung term kasi vlogger lang. Oo. Vlogger lang, nadala kami sa Kongreso, nakakaloka. Buti nga kayo, ganyan lang. Ako magsasaka. Ang kinaso sa akin, inciting to rebellion at to sedition. Ayan. I'm sure marami. Ay, nako. Ang ine-expect ko nga ay may matutulad din kami kay Attorney Harry. Kasi hindi lang ganun ka-obvious pa as of now. Pero medyo bigo yung congressional hearing, so ina-assume ko na ang susunod dito ay mga criminal cases na. At nakaabang na sila sa lahat ng mga posts na. And of course, yung CICC and other government agencies na maaaring mag-legitimately listen in on our conversations, hack into our computers and all that under the guise of, let's say, investigating terrorism, investigating and so on. Nakikita na ini-expect na rin namin. Pero mga Ginoo at Ma'am Trixie, naalala ko sa mga tanong nung eleksyon, 2022, pag pinag-uusapan po yung plataforma, isang salita lang Pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Yung ba nakikita ninyo ngayon, Attorney Harry? Well, ewan ko kung ano ibig sabihin ng pagkakaisa, no? Kasi yung pagkakaisa, pag nanggaling sa gobyerno, pagsamantalahan ng taong bayan. Nandiyan na nga yung peking 20 pesos na bigas, nandiyan na yung panunupil at paggigipit sa mga kaalyado ng pamilyang Duterte at sa pamilyang Duterte na mismo, no? So kapag nagsabi kang pagkakaisa, ibig sabihin niyan, huwag kang tututol sa bangag na administrasyon. Ang kinakailangan natin, tunay na pagmamahal sa bayan, maghusga na dahil lang nakakabuti sa bayan, tapusin na itong administrasyon na ito. Hindi po yan incitement to sedition dahil yan po ay nakalagay sa ating saligang batas mismo na ang people power ay talagang kinikilala bilang pagtugon sa katotohanan na ang tunay na kapangyarihan ng gobyerno, ang tunay na soberenyo ay ang taong bayang Pilipino.
Attorney Trix? Ma'am? Anyway, wala na naman kayong prangkisang marirecook Wala na. na eh. So, Okay lang pwede yan, na okay lang yan. Okay lang. Okay lang yan, okay lang yan. Pare-pareho na No holds tayo, barred attorney. tayo, no holds barred. Attorney Okay lang Trix? nga, tayo lang prangkisa eh. Oh. Agree with everything Attorney Harry says. Nasabi na niya lahat. Oo. Alam mo, gusto ko lang sabihin, si Attorney Harry na unang spokes sa akin. Naging Oo. secretary ako in the wake of Attorney Harry. So, siya po talaga ang kumbaga, yung template namin sa pagsasagot, minus yung character, yung personal quirks niya, yun po yung ginagamit ko noon as Yeah. Maraming president. salamat, Attorney Trixie. Karangalan po yan. Maraming salamat po. Siguro, Anyway, so, tapusin na natin doon sa tanong, taong bayan, Oo. hanggang titiis. Masyado naman kayong masokista sa inyong mga sarili, no? Oo. Dapat hanggang May 12 na lang. Oo. Nasa karapatan nyo naman talaga yan. Kaya nga kinilala ng ating saligang batas ang people power. Ang pang inaantay ninyo, wala na talaga kayo aantayin. Tayo'y makakaasa lang sa ating mga sarili. pero, At kapag hindi pa tayo gumalaw, nagsimula po yan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, kababaan ng sweldo, at ngayon pa ay kinakalag pa tayo sa kuko ng gera, no, na wala naman tayong interest, no. Kailan pa kayo gagalaw pa pag wala ng Pilipinas? Nako, ulitin ko po sinabi ni BP Sara, baka wala ng 2028 kung mag-aantay pa tayo ng panahon na yon. Opo, huling topic na lang po, Attorney Harry, Attorney Trixie at Sir Jay. Ito pong sinasabi na kahit bababa na po ang trust rating, pinuproject pa rin ng administrasyon that they're still in control sa lahat ng mga nangyayari. Ang factor, malaking factor daw nito is hawak pa rin daw po nila ang suporta ng mga elite, no? Mga elitista sa Pilipinas. Anong masasabi mo dyan, Attorney Harry Roque, na kung pagbabatayan po yung hanay ng mga mayayaman, kung sa mayayaman lang sa Pilipinas, abay kabilang dyan ang pamilya Bilyar, na ngayon po ay kanilang hinahabol, Attorney? In fact, ang pamilyang Bilyar ngayon ang number 1. Correct. Ang pinakamayaman. Correct. Kasi naghati-hati na yung magkakapatid na C ng Schumart, no? So hindi na sila nag-number 1. So ang inahabol ngayon ng gobyerno ay yung pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. At ang tingin ko, mensaheng pinararating niyan sa ating mga tycoons is no one is safe. Kapag hindi ka sumunod sa gusto nila, no one is safe. At ako napapansin ko na yung mga mainstream media natin ngayon ay nag-i-interview na rin sa akin at hindi naman sinesensor yung mga sinasabi ko, no? At parang alam na rin ng mga tycoon kung saan papunta ang taong bayan at alam nila na kapag sila ay naging sagabal, no, sa pagpapalit ng gobyerno, baka mamaya hindi sila mapatawad sa susunod. No? So alam mo naman, magaling naman ang instincts ng mayayaman na yan. Hindi naman yayaman kung hindi sila marunong makisama, no, doon sa dapat. Shoot yan. Tingin ko, the time is near. Lalong-lalo na nakikita lang nangyayari ngayon sa pamilyang Bilyar. No? Ang nakapagtataka lang ako, ganyan na nga ginagawa sa kanila, ayaw pa nilang tuluyang lumayas doon sa alyansa na yan dahil hindi naman talaga susuportahan si Camille Villar dyan. No? At nagulat nga ako na sumama pa si Camille Villar doon sa rally sa Pampanga. No? Parang mali ata ang estima niya dahil siguro sa kanilang estima ng pamilya, pag sila ay pumunta doon sa rally sa Pampanga, all is well dahil natatakot sa kanila ang administrasyon dahil sila nga ang namumuno sa Nationalista Party. No? Pero nakita na natin sa deklarasyon mismo ng presidente, wala silang pakialam. Basta ikaw ay tumaliwas sa kanila, titirisin kanila at kaya nga antayin natin ang susunod na hakbang ng pamilyang Bilyar. Opo, Attorney Trixie, hindi na issue dito yung kung solve na meron na silang sample, pamilya Bilyar, Attorney Trixie. Hindi lang yan Maraming salamat sa Marcos administration. Naging democratic kaagad tayo. Patas na. Kahit ang mayayaman, nahihirapan na rin. So maraming salamat at naka-attain tayo ng equality all of a sudden. Pati yung pati pag oppression nararamdaman na rin pati ng mga tao na normally sasabihin mo ang pera power yan pero ngayon naging patas tayo sa mga tao may pera, nahihirapan na rin sila. Nakakaramdam na rin sila. Kumbaga, equal opportunity itong Marcos administration sa oppression. Maging mahirap, maging mayaman, pahirapan ka. Mga bangag
Yan po ay resulta ng bad trip ng mga bangag, no, na merong 20 pesos na bigas. Anyway, ang pinag-uusapan po natin yung ang pangako na ang buong bayan, ang presyo sa merkado ay maging 20 pesos. Hindi yung bibili sila ng mahal, ibebenta nila ng mura dahil panahon na ng eleksyon. Kaya nga sabi ko, sana araw-araw eleksyon para araw-araw sila gumagamit ng kaba ng bayan para mapababa ang presyo ng bigas. Pero kung ang pinag-uusapan ay yung presyo sa merkado, yan po ay pantasya ng mga bangag lamang. Attorney Harry, ano po ba ang komento ng ating mga kabayan dyan sa Europa nang malaman nila na may ganito palang programa ang Pangulo, pangako na sinasabi ng PCO, finally, natupad ang pangako ng Presidente na gawing 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas? Well, ang talagang paninindigan po ng mga taga-Europa, bakit nandyan pa ang mga bangag? Dahil sa kanila, sanay sila dito sa Europa na kapag salsakan ng palpak, magkakaroon ng, kumbaga, dissolution of government. No? Kasi ganyan yung karamihan ng parliamentary form of government. Kaya marami nagsasabi na siguro dapat pag-aralan na natin yung parliamentary form of government kasi all it takes is one motion for a vote of no confidence at sipa na yung Prime Minister pag ganyan ang mga nangyayari. Pero dito sa Pilipinas talaga, dahil presidential system tayo, parang we are stuck until matapos ang termino nila. Bagamat ang sinasabi ko, 2 beses na natin pinaalis ang mga walang silbing mga presidente kasama na yung ama ng bangag. Sir Jay, baka may katanungan ka MJ. kay Attorney Harry. Yes, sir. Oo, ang unang tanong ko Mr. Secretary, approve na ba yung yung application mo for asylum? Hindi pa po, pero ang nagbibigay sa akin ng karapatan na tinatawag ng right to non-refuma, yung hindi ako po pwedeng ma-deport sa Pilipinas muli, ay yung aking application itself. Oo. So, tayo Hindi, kaya, po ay- kaya ako tinanong yan, Harry, kasi parang duda ko meron kang kakampi sa Marcos administration dahil dinagdagan ka na naman ng kaso para magamit mong ebidensya dyan sa the Netherlands. Tama yan, paring Jay, no? Talagang may mga kaibigan naman tayo miski dyan sa kampo ng bangag at alam nila na itong ganitong kaso ay talagang magsisilbing pruweba sa tinatawag nating unjust sa prosecution na ebidensya ng political persecution, no? At alam mo, nakabasa na ako ng resolution ng piskalya ni walang kahit anong explanation kung bakit sinama ang pangalan ko. Pangalan mo. Simple lang yung resolution na itong sinabi ng mga complainants, itong sinabi ni Roque, therefore, i-charge namin sila. Pero yung mga ibang mga akusado, isa nila yung basihan. Pagdating sa akin, walang kahit anong basihan kung bakit ako chinarge at bandang huli, sinabi na lang, dapat kasama sa kaso ang Herminio Harry L. Roque Jr.